Ngayon naman po sa ating NBI, paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. Naku, yung mga hindi nababasa yan, ang dami-dami naman atang nakakabit na sticker sa mga public utility vehicle. Alam naman ninyong cannot be po yan. Tsaka, kaunting konsiderasyon, lalo na doon sa mga hindi pwede makalanghap ng ganyan. Kawawa naman po. Lalo na yung mga tinatawag nilang mga second-hand smokers. Kasi ito po yung sinasabi ko, yung mga nakakalanghap. Kasi sila yung mas kawawa pagdating dito. O siya, alamin natin ang karapatan ninyo at ang kaparusahan ng mga pasaway na magsisigarilyo na yan sa pampublikong sasakyan dito sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan? Nako, bawal ito. Kahit marami ng mga ordinansa o mga paalala hinggil sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, tila marami pa rin ang mga pasaway kahit na may kaakibat itong parusa. Ngunit paano naman kung ang bisyong paninigarilyo ay dinala o ginawa sa mga sasakyang pampubliko? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Land Transportation Office, ang lahat ng mga driver ng public utility vehicles ay dapat maglagay ng no smoking sign sa kanilang mga minamanehong sasakyan. Layunin nito na pagbawalan ng mga pasahero na nais manigarilyo sa loob ng sasakyan dahil hindi lamang ito nagdudulot ng abala kung hindi maaari rin itong pagmulan ng sakit. Para sa mga driver na lumabag o yung mga walang no smoking sign sa kanilang mga sasakyan, maaari silang magbayad ng 1,000 pisong multa para sa lahat ng offense. Para naman sa mga operator, 5,000 pisong multa para sa first offense, 10,000 piso kasama ang pag-impound ng sasakyan para sa second offense, at 15,000 piso kasama ang kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Kaya sa mga pasahero, ilagay sa lugar ang inyong pagbibisyo. Huwag kang mamerwisyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! At si Cristeta Longi nag-resign po bilang Miss Universe Benguet 2026. Kung bakit, alamin natin sa Showbiz News ni Mima Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, nag-resign na si Cristeta Longi bilang Miss Universe Philippines Benguet 2026. Kinumpirma ni Longi na hindi na siya lalahok sa national pageant matapos madiskubre na may plano ang MUPH Benguet Organization na maganap ng kapalit niya nang hindi man lang ipinapalam sa kanya. Dagdag pa ng beauty queen ay nakusahan siya ng organizers ng utter disloyalty dahil sa sinasabing pagsasalita niya sa mga issue sa loob ng organisasyon, kabilang na usapin sa cash prizes. Ganun pa man, sa kabila ng kanyang pagbibitiw, sinabi ni Longi na hindi pa katapusan ang kanyang pageant journey, kaya't lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impino metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tularan ko si John Reese, gagawin ko na ring alarm clock yung extra para di ako malate. Maraming salamat sa mga giliw natin taga-subaybay sa DWIZ News FM 89.3 Northern Luzon sa Dagupan. Susunod na po programang Todo Balita dyan po sa inyo, pero tuloy-tuloy po sa 882 Aliw Channel 23 at News TV ang ating balitaan hanggang 6 in the morning. Susunod na! Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Station, live din, online, bangon na, gising na! Pinoy Gising! Gising alas 4:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging
nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito po muli ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules. Pinoy Gising! 21 prioridad na panukalang batas kabilang travel tax sa abolition bill at abolition bill. Aprobado na po ito ni PBBM. Pinoy Gising! Impeachment laban kay Pangulong Marcos tuloy ng ibinasura sa Kamara. Ikatlong impeachment complaint laban po kay VP Sara isinumita na sa tanggapan ni Speaker D. Pinoy Gising! Dating House Speaker Jose De Venecia pumanaw na. Pinoy Gising! Visa-free entry para sa mga Cuban citizens ipinagbawal na ng Nicaraguan government. Pinoy Gising! Pilipina tennis star Alex Ayala kumpiyansang makababawi po sa WTA 1000 Dubai Open. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na kung biglang naging sobrang sweet o maalaga ang iyong partner ay may tinatago siya? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! AFP Chief Browner nagbabala tungkol sa bagong US hypersonic weapon. Alamin natin kung yan ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa showbiz, Nico Antonio nanumpana bilang isang ganap na abogado. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! 6 na minuto na po, 6 minutes na makalipas ang alas 5 ng morning. Dako na ulit tayo sa iba pa ng gigising ng bubulabog ng bubulahaw ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Ibinasura na ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos pagtibayan ng Kamara ang House Committee Report number 111 o rekomendasyon ng House Committee on Justice na ibasura ang mga reklamo laban sa Pangulo. 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Malutong-lutong ang palakpakan dyan, ha? Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro ang nag-sponsor ng nasabing ulat at resolusyon sa plenaryo ng Kamara. Iginiit po ng nabing kongresista na sumailalim ang naging pasya ng Kamara sa tapat na pagsunod sa pamantayan ng 1987 Constitution at ang rule of law anya ang nangibabaw kaysa ang rule of rhetoric. Nauna nang idineklara ng House Justice Panel na sufficient in form ngunit insufficient in substance ang mga reklamong impeachment laban po kay PBBM.
Pinoy Gising! Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na i-transmit na rin sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie D. III ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang reklamang inihain ng religious group at civil society groups na inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon kay Attorney Garafil, isinagawa ang pagpapadala ng nasabing reklamo alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakarang umiiral sa Kamara. Nilinaw ni Attorney Garafil na ang tungkulin ng kanilang tanggapan sa impeachment proceedings ay striktong ministerial kung saan tinatanggap ang complaint, bineberipika at itinatransmit kasama po ang mga endorsement. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan ngayong Wednesday morning, naniniwala si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na uusad at walang nalabag sa paghahain ng panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Partikular na tinukoy ng dating maestrado ang usapin kaugnay sa one-year bar rule. Palagay ko po ay as far as the one-year ban is concerned, safe na ito dahil lampas na yung 1 year. Ngayon yung other requirements, titingnan natin kung applicable ba ito, yung mga due process na yan. Hindi naman siguro sa tingin ko masyadong mas mahirap. Yung pinaka-importante, yung pagbilang ng araw na session days na ginawang calendar days during which Congress is in session, yun ang bantayan nila. Samantala, kumpiyansa naman si Escuda, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na hindi nagagamitin ng Kamara ang second mode ng paghahain ng impeachment sa mga panibagong reklamo laban po sa pangalawang Pangulo. Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yan dahil palagay ko hindi lang gagamitin yung second mode. Palagay ko ang procedure na sundin ng Kamara ay yung first mode, refer sa committee. Oo, so wala na yung forthwith na yun. Yan po ang tinig ng constitutionalist na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuda sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nananatili silang non-partisan sa gitna ng mga isinampang impeachment cases laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP Chief of Public Affairs Colonel Cerces Trinidad, igagalang ng sandatahang lakas ang demokratikong proseso at tutupad sa mandato bilang isang profesional at disiplinadong institusyon. Iginit ni Colonel Trinidad na karapatan ng iba't ibang grupo na magsampa ng reklamo sa ilalim ng saligang batas. Patuloy anyang susuportahan ng AFP ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa gitna ng mga usap-usapang posibleng civil unrest kaugnay ng mga impeachment proceedings. Pinoy Gising! Baka ito'y nabalitaan nyo kapon, isang malungkot na balita po kung saan pumanaw na po si 5-time House Speaker Jose De Venecia Jr. na kilala rin sa bansag na JDV o Manong Joe sa edad na 89. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na si Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia sa pamamagitan ng isang social media post. Si De Venecia ay nakapitong termino bilang kongresista at nagsilbi bilang Speaker of the House mula 1992 hanggang 1998 at mula 2001 hanggang 2008. Siya rin ay naging pinuno ng Lakas CMD Party. Kabilang sa mga batas na iniakda ni De Venecia ang Dollar Remittance Program, Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law, Philippine Economic Zone Act at New Central Bank Act. Pinoy Gising! Usaping kuryente naman po, muling tataas ang singil ng kuryente ngayong buwan ng pagmamahal. Ayon po sa Meralco, tataas sa 22 sentimo ang dagdag singil kada kilowatt-hour, bunsod ang pagtaas ng transmission at universal charges. Tinatayang nasa 45 pesos ang dagdag singil sa kada 200 kilowatt-hour na konsumo, 67 pesos para sa 300 kilowatt-hour, 89 pesos para sa 400 kilowatt-hour at 111 pesos naman po para sa 500 kilowatt-hours na konsumo. Pinoy Gising! Sa iba pa natin tampok na balita sa oras na ito, bumagsak ang Pilipinas sa ika-120 pwesto, 120th place sa Corruption Perception Index 2025 mula sa ika-114 noong taong 2024. Ayon ito sa Global Anti-Corruption Watchdog na Transparency International na kinabibilangan ng 182 bansa. Gumamit ang Corruption Perceptions Index ng 0 hanggang 100 sukat kung saan mas mababa ang puntos, mas mataas ang antas ng korupsyon.
Batay po sa datos, nakakuha ang Pilipinas ng score na 32, mas mababa sa global average na 42 at isang puntos na mas mababa kaysa sa score nitong 33 noong 2024. Ipinuntong dahilan sa report ang paglantad ng kontrobersiya ng flood control projects ng pamahalaan na itinuturing bilang isa sa pinakamalalaking isyu ng korupsyon sa bansa. Nanguna naman sa index ang Denmark habang nasa pinakahuli ang Somalia at South Sudan na kapwa nasa ika-181 pwesto. Pinoy Gising! Usaping Senado po ulit, tiwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na makukuha ng sapat na pirma ang partial committee report ukol sa iniimbestigahang flood control scandal. Inaasahan din ni Senator Lacson na maipapaikot na ang finalized report ngayong araw para malagdaanan ng mga miyembro ng komite. Samantala, sinabi ng mambabatas na may mga binago silang mga salita sa nasabing ulat upang mas maging katanggap-tanggapan niya ito para sa lahat. Partikular na binanggit na senador ang salitang charge dahil ang dating anya nito ay pinakakasuhan sa korte ang mga sangkot sa senador o mga sangkot na senador. Tiniyak naman ng mambabatas na bagamat binago ang ilang salita, kasama pa rin sa inirekomendang isailalim sa preliminary investigation sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero. Pinoy Gising! Iginit naman po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na imposibleng humina ang laman ng partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito'y sa kabila ng ilang pagbabago sa mga nakapaloob na salita sa dokumento, partikular sa magiging aksyon ng mga senador na sangkot sa kontrobersiya. Sa bagong report, ilalagay muna sa ilalim ng preliminary investigation na fact-finding investigation sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Cheese Escudero kumpara sa naunang rekomendasyon na kasuhan ng mga ito. Paliwanag ni Committee Chairman SP Pro Tempore Lacson, ginawa ang pagbabago para maiwasan ang pagkalito lalo't kapag ginamit anya ang salitang charge ay baka isipin ng iba na pinakakasuhan ito ng korte o ng komite sa korte. Bagamat binago ang ginamit na salita, tiniyak naman ni Senator Lacson na hindi masasakripisyo ang intensyon na sustansya ng report. Nilinaw din ng senador na walang kaugnayan sa nakalipas sa takdang o tangkang kudita sa liderato ng Senado ang pagbabago ng ilang lengguwahe ng nasabing report. Kumpiyansa rin ang mambabatas na makakakuha ng sapat na pirma ang report, kaya posible itong maipresenta sa plenaryo ng Senado sa susunod na linggo. Pinoy Gising! Sa oras ho natin na 15 minuto na, 15 minutes makalipas ang alas 5 na Wednesday morning. Alamin na natin ngayon ang latest sa lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa linya na po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ang kanilang weather specialist na si Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang morning po. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa buong Visayas, sa Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil sa epekto ng shear line. Samantala, dito sa Cagayan Valley, Cordillera, rest of Bicol, sa Quezon, asahan pa rin natin ang magiging maulap na panahon at may hinang mga pag-ulan dahil sa epekto naman ho ng amihan. Maliban po dyan, of course, yung malamig o cooler temperatures sa malaking bahagi ng Luzon. Sa natitirang bahagi pa ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin pong gale warning na nakataas ngayon sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan mo, nang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat po kay Miss Lori De La Cruz ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, paring Winer, tanggap tayo ng sunod-sunod na mga reports. Subsidiya sa kuryente para sa mahihirap para lang sa nakukonsumo sa basic appliances. Ang detalye sa Reporter Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tanging nakukonsumo ng kuryente sa mga basic appliances ang saklaw ng Electricity Lifeline Program para sa mga benepisyaryo o mahihirap na pamilya. Ito niyag ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon sa senador, ang pangunahing sakop ng programa ay mga pamilyang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
Paliwanag ng senador, ang Lifeline program ay dinisenyo upang magbigay ng subsidy para sa mga pangunahing kasangkapan o basic appliances at hindi nito intensyon na bayaran ng buo ang electricity bill ng mga beneficiary. Si Gatchalian, na dating chairperson ng Senate Committee on Energy, ang pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act 11552. Pinalawig ng batas na ito ang Lifeline rate subsidy sa loob ng 50 taon upang matiyak ang pangmatagalang tulong sa mga pamilyang may mababang kita. Binigyan din ni Gatchalian na ang programa ay dapat mapakinabangan lamang ng mga kwalipikadong mahihirap. Kapag ang konsumo ay 20 kilowatt hours per month, pwede nang maka-avail ng Lifeline rate. Dating consumption lang ang basihan, kaya may mga kondo na hindi naman natitirhan ng may-ari dahil may bahay sila sa ibang lugar pero nakaka-avail pa rin. Ang mga kwalipikadong beneficiary ng 4-piece sa ilalim ng Lifeline Rate Program ay dapat may buwan ng konsumo ng kuryente na 100 kilowatt per hour o mas mababa pa upang makakuha ng discount mula 20 hanggang 100% sa kanilang Meralco bill depende sa kanilang aktual na konsumo. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Senado, punta tayo sa Office of the Ombudsman. Pahayag po ni Ombudsman Remulla hinggil sa arrest team, hindi dapat ituring na biro. Ang detalye sa report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi dapat baliwalain ang kanya naging pahayag hinggil sa sinasabing naka-standby ng mga arrest team kahit pa nagmistula itong biro na una niya itong banggitin. Ipinaliwanag ito ni Remulla sa isang press conference sa Ombudsman Strategic Planning Session na ginanap sa Baguio City. Matapos siyang tanungin tungkol sa kanyang pahayag sa isang radio program na may kaugnayan sa bigong tangkang patalsikin, siya Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Remulla, bagamat maaaring pabiro ang pagkakalahad ng kanyang sinabi, seryoso umano ang kanyang mensahe. Anya, sa oras na may mailabas na warrant of arrest, tiyak na ipatutupad ito ng pamahalaan at may mga nakahandang arrest team para sinasabing layunin. Narito ang tinig ni Ombudsman Remulla. Parang joke yan, pero hindi talaga sa joke. Siyempre, may warrant of arrest, na-arrest ko din. Tsaka meron kami arresting teams. Totoo naman yun. Kasi sa legal system natin, within a legal system, Sa nasabing programa sa radyo, napag-usapan ang sinasabing pagtatangkang patalsikin si Soto kung saan pabirong nabanggit na tila kinilitin lamang ng ilang senador ang Senate President. Nang tanungin naman sa press conference kung para kanino tinutukoy ng mga arrest team, sinabi ni Ombudsman Remulla na ito'y para sa mga taong may dapat arestuhin. Subalit tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye kung lokal o international ang mga kasong tinutukoy. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ako ulit tayo sa Senado. Impormasyon na umabot sa bansa ang network ng yumaong convicted American pedophile na si Jeffrey Epstein pinaiimbestigahan sa Senado. Nagbabalik si Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Ipabubusisi sa Senado ni Senator Lauren Legarda ang impormasyong umabot dito sa Pilipinas ang network ng yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein. Ayon sa report, may public relations company sa bansa na kinuha ni Epstein para burahin mula sa internet ang manoy criminal activities nito at palitan ng pagkakasangkot niya sa science at sports. Ayon kay Legarda, maghahain siya ng resolution para paimbestigahan ang footprint ni Epstein dito sa Pilipinas, gayon din ang mga organisasyon, sindikato at PR companies dito na nakatrabaho ni Epstein at tumulong na linisin physical at digital image nito. Maghahain na siya at ang mga kapwa senador na resolution na hiling sa Department of Justice, National Bureau of Investigation o sa Senate Committee on Women para magsagawa ng investigasyon. Sa pagbusisi, kailangan anyang maripaso ang batas ng bansa laban sa trafficking. Narito ang bahagi ng pahayag ni Legarda. President, when it was discovered that the convicted late American pedophile Jeffrey Epstein had operated in the Philippines
quite recently, 2010, we were already in the Senate. And as I speak now, you see it on social media, whether these are the wealthiest billionaires in the dollar sense, whether they belong to royalty in different parts of Europe and the world, whether they are the most elected and respected highest officials of countries we have alliances with. They purportedly, allegedly, are named in millions of pages of the Epstein files, only to discover that he had a network in the Philippines in 2010. I, together with my colleagues, will file a resolution to ask the Department of Justice and the NBI, perhaps the Committee on Women, to look into this, and I will file that resolution, because that's very recent, 15 years ago. And we already had the anti-trafficking laws then. So, Ginawa ni Ligarda ang payag sa kanyang manifestation para suportahan ang sponsorship speech ni Senator Riz Ontiveros sa committee report ukol sa panukalang pagpapalakas ng batas na anti-online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials. Sinabi ni Ontiveros sa kanilang iniendorso gagawing krimen ang sexual extortion, pananakot at paghingi ng pera gamit ang pribadong larawan o video ng mga bata. Obligahin ang internet platforms na sumawata at magpatigil sa mga pagkalat ng mga litrato at video ng pang-aabuso ng mga bata at gagawa ng registry para sa mga sex offenders. Gate ni Hontiveros, global industry na ang child abuse at child exploitation at nangunguna pa rin ang Pilipinas sa pinagmumulan ng mga materyales kaya kailangan palakasin ang batas. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman, patunayan natin muna ito na si AFP Chief Browner nagbabala daw tungkol sa bagong US hypersonic weapon. Alamin natin kung totoo o hindi sa fact or fake. Kumalat sa YouTube ang isang video na di umani nagpapakita kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na naglalarawan ng bagong US long-range hypersonic weapon na Dark Eagle at sinasabing nagulat si Russian President Vladimir Putin sa kakayahan nito. Maraming naniniwala sa video dahil mukhang lihitimo ang forma ni General Browner. Suot ang combat uniform, may mikropono at tila nagbibigay ng detalyadong paliwanag sa isang makapangyarihang sandata. Ang video ay umani na rin ng libu-libong views, likes at comments kaya mabilis itong kumalat sa social media. Pero may katotohanan kaya ito? Alamin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Peke ang video. Ayon sa AFP, ito'y isang deepfake na ginawa gamit ang AI na naglalayong lituhin ang publiko at ipakita na nagsasalita si Browner tungkol sa sandatang hindi naman niya tinalakay. Nakita rin sa video ang mga hindi natural na galaw, glitches sa mikropono, paulit-ulit na pattern sa kilos at ibang detalye na tipikal sa AI-generated content. Pinayuhan ng AFP ang publiko na umasa lamang sa opisyal na government channels para sa tama at credible information. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Wakey na ba yan? Alas 5:27 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Ito po ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23 impunto alas 5:30 na po ng morning. Mayroon tayo isang special report kung saan ang Speakers Con 2026 tatalakay po sa pamumuno at komunikasyon sa panahon ng AI. Alamin natin ang detalye ng special report na yan mula kay Ann Rodriguez.
Gaganapin sa February 11, 2026 sa Juan Ayala ang SpeakersCon 2026 na isang whole-day hybrid communication at leadership conference para sa mga lider, negosyante, creatives at mga nagsisimula pa lamang sa kanilang propesyon. Ang tema ng naturang conference ay Redefining Authenticity, kung saan layo ng SpeakersCon na ilagay sa sentro ng komunikasyon ang integridad, malinaw na mensahe at human connection, lalo na sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI at digital media. Ilan sa mga paksang tatalakayin ay ang makabuluhang komunikasyon sa pamumuno, branding na nakabatay sa tiwala at storytelling sa makabagong panahon, sa tulong ng mga eksperto mula sa larangan ng marketing, teknolohiya at leadership. Isasagawa ang SpeakersCon 2026 bilang hybrid event kung saan maaaring dumalo ng personal o online upang mas mapalawak ang abot nito sa local at international audience. Sa mga nagnanais sumali, bukas pa rin ang registration para sa SpeakersCon 2026. Bisitahin lamang ang kanilang website na speakerscon.ph. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tuloy-tuloy tanggap natin ang mga report. Mga panukalang batas ukol sa abolition ng travel tax at paglaban sa fake news kasama na isa sa prioridad po ng Kongreso. Ang detalye mula Kapatrol 19, Celi Ortega Bueno. Kabilang na sa magiging priority ng Kongreso ang mga panukalang batas ukol sa abolition ng travel tax at gayon din ang paglaban sa fake news. Sinabi ito ni Senate President Vicente Soto III matapos ang ikatlong pulong ng Legislative Executive Development Advisory o LEDAC sa Malacanang. Bukod sa naturang mga panukalang batas, sinabi ni Soto na dagdag din sa kanilang priority ang pag-amyenda sa Anti-Online Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse o Exploitation Materials Act o Republic Act 11930. Dagdag ba ang mga ito sa naunang ng listahan ng priority ng Kongreso? Kabilang din ang Anti-Political Dynasty Bill, panukala ukol sa pagtatayo ng National Geriatric Center o Hospital para sa mga senior citizens, ukol sa Classroom Acceleration Program, paglikha ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa infrastructure projects at pag-amyenda sa batas ukol sa party list system. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May isa pa tayong report. Bureau of Customs nagpasaklolo na sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para mapigilan ang pagpasok ng mga smuggled products sa bansa. Narito ang detalye mula Patrol 5, Ayayo Pangko. Humingi na ng saklolo ang Bureau of Customs sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para mabantayan at panagutin ang mga nagpupuslit ng mga produkto sa bansa. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na tangi ang mga pampublikong pantalan lamang kasi ang nababantayan ng BOC dahilan kaya't nakakalusot ang mga smuggled items. Paliwanag pa ni Nepomuceno na sa dami kasi ng isla ng Pilipinas, ilan sa mga smuggled na produkto ay dinadaan sa backdoor areas gaya ng mga poslit na sigarilyo at droga. Dahil dito, panawagan ng opisyal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan magsanib puwersa upang mahuli ang mga smuggler sa Pilipinas. Ito Patrol number 5. Ay pang para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Meron pa tayong IC reports. Investigasyon hinggil sa maanomalyang flood control projects, tiniyak na paiigtingin pa. Nagbabalik si Patrol 38, Jen Patrolya. Paiigtingin pa ng Office of the Ombudsman ang maagap na aksyon laban sa katiwalian sa flood control projects. Sa isang press briefing sa Baguio City, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais niyang kumilos agad ang kanyang tanggapan at hindi lamang umaksyon kapag may reklamo na. Mahalagaan niya ang isinasagawang strategic planning session upang malaman ang mga kakayahan at kakulangan ng tanggapan at mas maging handa sa paghabol sa mga tiwaling opisyal. Narito ang tinig ni Ombudsman Remulla. Ongoing lahat ng investigation
sa Office of the Ombudsman, marami yan. At tuloy-tuloy rin ang pakipag-ugnay namin sa DOJ na tuloy-tuloy rin iniimbestigahan ang lahat. Siyempre, ang DOJ, binigyan natin ang yan we delegated to them some of the work. And basta't makikita nyo na lang yan. Ayoko na masalita kung sino. Dagdag pa ng opisyal, dapat umanong maramdaman ng mga tiwaling opisyal at pribadong individual na seryoso ang ombudsman sa pagpapatupad ng batas dahil minsan ang takot sa parusa ang nakapipigil sa paggawa ng mali. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula ulit sa Senado. SP Soto umalma sa pagtawag sa Senado na hipokrito at ignorante ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Nagbabalik Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Pumalag si Senate President Vicente Soto III sa ginawang pagtawag sa Senado na hipokrito at ignorante ni Chinese Embassy spokesperson G. Lingpeng matapos kondinahin ang pag-aproba ng Senado sa tinawag nila na anti-China resolution. Ayon kay Senate President Soto, mukhang nais ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na patahimikin ang Senado, makaraang tawagin nga silang ipokrito at ignorante, makaraang magbasa na resolution na kumukondina sa matinding banat ng mga taga-Chinese Embassy silang opisyal ng ating pamahalaan. Giit ni Soto, sinasabi ng tagapagsalita na Embahada ng China na tinatakot nila ang Chinese diplomat pero sila naman ang patuloy na walang galang sa kanilang mga batikos o banat sa mga senador na tinawag pang political stunt o palabas lang ang inaprubahan nilang resolusyon. Giit ni Soto, maaari din niyang sabihin na konti ang alam ng tagapagsalita ng Chinese Embassy ukol sa kung paano gumagana ang diplomasya. Ayon kay Soto, respect begets respect o ang paggalang ay nagbubunga ng respeto. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman, narito po mga ulat mula sa ating Metro Patrol. Top 10 most wanted persons na mga akusado sa iba't ibang kaso nasa kote noong buwan po ng Enero. Ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Ibinalita ng Northern Police District na nasa kote na nila ang lahat ng kabilang sa listahan ng most wanted person mula sa top 1 hanggang top 10. Batay sa record ng MPD, nangyari ang sunod-sunod na manhunt operations ngayong buwan ng Pebrero sa ilalim ng pamuno ni Police Acting District Director, Police Brigadier General Christopher De La Cruz. Ayon sa NPD, ang tagumpay ay resulta ng pinaiting na intelligence-driven operation at tuloy-tuloy na manhunt efforts na naging positibo sa tulong ng mga Chief of Police ng Kamanaba. Ito'y sa mahigpit na direktiba ni Police Brigadier General De La Cruz. Naging matagumpay ang mga operasyon at naaresto ang mga wanted na akusado sa iba't ibang kaso sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ayon sa General, ang dedikasyon at pagiging matapat sa tungkulin ng mga pulis ang naging susi sa tagumpay ng operasyon. Iginit nito na patunay na matatag ang kampanya ng MPD laban sa kriminalidad. Tiniyak ng General na mapapatuloy ang kanilang pagkilos upang mahuli pa ang iba pang pugante at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa Kamanaba area. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Dalawang most wanted sa kasong rape napasa kamay ng Cagayan Provincial Police. Ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbagabigat. Naimbagabigat, dalawang most wanted person ang matagumpay na narakip ng PNP Cagayan sa isinagawang magkahiwalay na manhunt operations. Ang isa sa mga naaresto ang provincial top 1 most wanted person na naharap sa kasong statute rape. Siya ay nadakip sa barangay Agaman Norte, Baggao, Cagayan sa pangunan ng PNP Baggao bilang lead unit katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company to 4th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, Provincial Intelligence Unit ng Cagayan PPO
Regional Maritime Unit 2 at Provincial Intelligence Team Cagayan North, Regional Intelligence Unit 2 at Regional Highway Patrol Unit 2. Samantala, isa pang most wanted person ang nadakip sa hiwalay na operasyon ng PNP Solana, katuwang ang 2nd Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion. Ayon sa ulat, walang iniwed ng piyansa ang korte pagsamansamantalang kalayaan ng dalawang akusado. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako tayo sa Bicolandia. Oposisyon nagkasundo na isa lang ang kakandidato sa pagkapangulo sa 2028 presidential election at bukas rin sa pakikipag-alyansa. Ang report mula kay Kuyang Melvin Machado. Ito ang mga larawang ibinahagi sa social media ni Naga City Mayor Leno Bredo matapos ang kanyang pakikipagkita kina dating Senador Franklin Drilon, Party List Representative Chel Jokno, Representative Leila de Lima, Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at dating Secretary Butch Abad nitong nakaraang linggo. Kabilang sa kanilang napag-usapan ang 2028 presidential election kung saan napagkasunduan umano na isa lang ang tatakbo mula sa oposisyon sa pagkapangulo. Bukas rin ang oposisyon sa pakikipag-alyansa ngunit nakabatay pa rin umano sa kanilang paniniwala. Natanong naman ng DWIZ News kung kinukonsidera ba siya bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ayon kay Robredo, wala umanong napag-usapan kung sino ang kakandidato sa pagkapangulo. Pinag-agrihan lang duman na saro lang. Saro lang from the opposition, pinag-uulayan na open ba kita na maglaog sa alliances, nag-agree man ang gabos na EU, pero dapat aligned mang giraray sa mga pagtubod. So, EU man lang yan si tungkol sa 2020. Mayo shortlist. Consider ka mo. Mayo pinag-urulayan ko si Sai. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik tayo Central Luzon. 12 milyong pisong halaga ng refurbished laptops na kumpiska ng CIDG sa SBMA. Ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, umabot nga sa halos 12 milyong halaga nitong mga refurbished na laptops at cellphone ang nakumpiska nitong operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group at Philippine National Police sa sinagawa nilang pagsalakay dito sa isang bodega o warehouse na umano'y pagawaan nitong mga nasabing refurbished na mga gadgets dito sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Ayon dito sa report, 7 Chinese national at isang Pilipino itong nasakote dito sa nasabing operasyon. Kinabibilangan itong nasabing nakumpiska ng mahigit sa 2,000 units o gadgets ng iba't ibang brand nitong mga laptops at 200 piraso din ng mga cellphones ang nakumpiska nitong mga operatiba. Ayon dito sa report, itong nasabing kumpanya ay rehistrado upang magbenta o gumawa nitong mga computer seats dito sa Pilipinas at ang kanilang marketing ay sa iba yung dagat. Ngunit dito sa nakalap na report ng mga otoridad ay nagbebenta ito dito sa local market na labag ito sa kanilang permiso. Itong mga arestado ay hawak na ngayon ng CIDG, samantala itong mga gadgets ay patuloy pa yung isinasagawang investigasyon at inventaryo nitong mga nakumpiskang gamit. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung ginagawang follow-up operations nitong CIDG kaugnay nga nitong nadiskubre nilang bawal o itong illegal na aktibidad nitong mga nasabing dayuhan. So yan ang update. Buhat ito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Ngayon, at siyempre na ito lang at DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Isa pa po mula Norte, suspect sa pagpaslang sa tricycle driver sa Nueva Vizcaya, sumuko na. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Voluntaryong sumuko sa kapulisan ng Bayumbong ang isa sa suspect na pumaslang sa isang tricycle driver sa barangay at Kasat, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang suspect ay isa ring tricycle driver at mag-ugnayan sa babaeng huling sumakay sa tricycle ng biktima na si alias Lynn. Ayon sa suspect, pinilit lamang umano siya ni alias Lynn na makipagtulungan para kulapin ang biktima na si J. Lopez na sa ustong gulang, naninirahan sa bayan ng Sulana, Nueva Vizcaya at napag-alamang nagpapautang ng malaking halaga ng pera. Sinalaysay ng suspect na nagtungo sa pilahan ng tricycle si alias Lynn at pinili ang biktima. Nang malapit na sa destinasyon ang babae, dito na umano siya tinawagan para sundan sila sakay ang kanyang motorsiklo. Nang makarating sa palayan partikular sa bahagi ng barangay Kasat, bumaba mula sa tricycle ang babae at sumunod ang lalaking suspek. Saka dinampot ang damit ng biktima hanggang sa sila ay napagbuno. Natansya umano ng lalaking suspek na matatalo siya ng biktima. Dito na tumulong ang babae kung saan kumuha ito ng bato at saka ipinukpok ng maraming beses sa ulo ng biktima. Inayos pa ng lalaking suspect ang tricycle ng biktima habang umaandar at nang mawalan na ng malay ang biktima ay pinagtulungan na nila itong itapon sa kanal ng irogasyon. Nang maihulog sa kanal ang biktima, muli itong binagsakan ng mga bato. Natangay naman mula sa biktima ang 65,000 pesos na halaga ng pera na pinaghatian ng dalawang suspek. Labis naman ang pagsisisi ng lalaking suspek dahil sa nagawang pagpatay. Nakakulong na sa simpinan ng PNP Bayumbong paharap sa kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpirang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ang tawag doon pare, nakaraos. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Ako naman, konti na lang makakaraos na. Ay, hindi pa pala, may alas 10 pa ako. Alas 5:48 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Minuto na lamang po bago sumapit ang ika-6 ng Wednesday morning. Balik ho tayo sa probinsya. Dredging activity sa Kalintaan Occidental Mindoro, inireklamo ng mga residente. Operasyon itinanggi ng gobernador. Narito ang report mula kay Kuyang Mariboy Isibido. Maaaring tinutulan ng mga residente ng Barangay Iriron, Kalintaan, Occidental Mindoro ang umano'y dredging activities sa baybayin ng kanilang lugar. Sa panayam ng DWIC kay Kagawad Gibon Quiros, isa sa mga nangunguna sa pagtutol, sinabi nitong nakatanggap sila ng isang communication letter na nagsasaad ng isasagawang bathymetric sampling survey sa baybayin ng Iriron. Gayunman, hindi umano nila inaasahan na sa mismong araw na yon, darating na agad ang barko na gagamitin sa naturang aktibidad. Nakalagay po doon na magkakandak nga po nung batch sampling. So hindi po namin expected na on that day din is dadating yung barko na kukuha po ng sampling. Ayon pa kay Quiros, hindi malinaw sa mga residente ang tunay na layunin ng bathymetric sampling survey dahil ano pa magdulot ito ng pangamba at pag-aalala sa komunidad. Dagdag niya, magpapatuloy ang kanilang kilos protesta hanggat hindi malinaw ang ginagawa at layunin ng operasyon sa naturang lugar. Samantala, itinanggi naman ni Occidental Mindoro Governor Ed Gadjano ang paratang na may isinasagawang dredging operation sa bayan ng Kalintaan. Sa iwalay na panayam ng DWIC, ipinaliwanag ng gobernador na aktibidad ng mga barko ay isang bathymetric survey sampling at pag-aaral lamang upang matukoy kung may naipong buwangin sa bunganga ng ilog at hindi isang dredging operation. Yung ginagawa dyan sa bathymetric survey kasi, titignan yung topo ng buhangin sa ilalim ng dagat. Titignan kung ito ay marami ng mga bara at tambak doon sa mouth of the river. Ang tinig ni Occidental Mindoro Governor Ed Gadjano, matatandaang ipinatigil ng gobernador ang dredging activity noong Setyembre na nakalipas na taon dahil sa pagtutol ng mga taga-Occidental Mindoro. Mula dito sa Occidental Mindoro, Ronda Patrol, Mariboy Isibido para sa Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Dako naman tayo ulit sa Calabarzon. Dalawang insidente ng rape na itala ng mga otoridad sa Victoria, Laguna. Ang detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Dalawang kaso ng panggagasta na itala ng mga otoridad sa Victoria, Laguna sa loob lamang ng 1 linggo. Sa barangay Masapang na nabanggit na bayan, 4 na minor de edad ang pinaghahanap ng kapulisan sa sumbong ng isang 17 anyos na dalagita na paulit-ulit at halinhinan umanong humali sa kanya sa puro 4 na nasabing lugar. Ayon kay Barangay Chairman Isko Agonia, napilitan umanong nagsumbong ang biktimang si Nene sa kanyang ina sa barangay dahil sa naulit na naman ang pangalan ng mga suspect sa biktima 5 araw na nakalilipas. Sa barangay San Francisco na nabanggit bayan, isang 23 anyos na binata ang dinakip ng mga opisyal ng barangay. Sa sumbong naman ng isang sales lady na di umani humali sa kanya habang siya natutulog sa bahay ng isa nilang kasamahan sa trabaho. Ayon kay Barangay Chairman Leoncio Oni Pardo, nag-iiyak at humingi ng tulong sa kanyang tanggapan ng biktima tungkol sa nangyari kung kaya't mabilis nilang dinakip ang suspect. Nasa kustodiya na ng Victoria Police Station ang suspect. Arman kami mula Calabarzon, nag-ulat pa sa Tina may todong lakas. BWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kung biglang naging sobrang sweet o maalaga sa iyo ang iyong partner, lalo na't Valentine's na, may tinatago siya? Sana makapag-Valentine's kayo. Tara, let's prove it! Minsan, kapag ang partner natin ay biglang naging sobrang maalaga, nagbibigay ng mga hindi inaasahang regalo o nagpapakita ng labis na atensyon, naiisip natin, baka may itinatago siya. Totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Psychology Today, ang mga ganitong kilos ay maaaring tactics ng isang tao upang itago ang kanilang pagtataksil. Ang labis na pagpapakita ng pagmamahal ay maaaring paraan upang maibsan ang nararamdamang guilt at mapanatili ang image ng pagiging tapat sa relasyon. Ayon naman kay Dr. Dana McNeil na ang guilt ay maaaring magdulot ng labis na pagpapakita ng pagmamahal bilang paraan ng paglalambing sa partner. Ang mga taong makakaramdam ng guilt ay maaaring magpakita ng labis na kabaitan upang mapabuti ang kanilang relasyon at mapatawad ang kanilang mga pagkakamali. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang biglaang pagiging sweet ng partner ay hindi palaging nangangahulugang may itinatago. Minsan, ito ay maring simpleng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa relasyon dahil ang bukas na komunikasyon at pagtitiwala ay susi sa malusog na relasyon. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nangako si Filipina tennis star Alex Ayala na babawi siya sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships na magsisimula sa darating na linggo, Pebrero 15. Kasunod ito ng kanyang pagkabigo laban sa Czech team qualifier na si Teresa Valentova sa round of 64 elimination ng Qatar Open sa score na 6-7, 1-6. Malaki naman ang pasasalamat ni Ayala sa kanyang Filipino fans dahil sa suporta sa kabila ng kanyang pagkatalo sa Qatar Open. Si Ayala ay kasalukuyang nasa ika-40 pwesto sa WTA ranking. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating showbiz news, si Nico Antonio nanumpana bilang isang ganap na abogado. Congratulations! Narito ang showbiz news mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, naging true to life ang role ng aktor na si Nico Antonio sa pelikulang Unmarried matapos pumasa sa 2025 bar examinations. Nabatid na si Nico ay gumanap bilang attorney Willie sa nasabing pelikula. Sa IG post ni Nico, masaya niyang ibinahagi ang mga litrato kasama ang kanyang anak sa kanyang oath-taking ceremony. Ayon sa aktor, sa una hindi pumayag ang kanyang ina at ang kanyang misis na kumuha siya ng bar exam dahil hindi raw nila nakikita ang pagiging abogado sa kanya. Gayunpaman, hindi nawala sa aktor ang kagustuhang mag-take ng bar exam, kaya sa pangalawang pagkakataon na kausapin to ang kanyang ina, ay pumayag na rin ito. At iyan aking balitang showbiz para sa Pinoy Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Mabilisang good morning po sa lahat na nakatune in sa atin, lalo na online sa Facebook page natin ng mga regulars natin. Kuyang Nelson Malinaw, Mama Susan Heronimo, at kay Mama Erna, kay Kuyang Tristan Wyatt Gulay, at kay Batman, at sa iba pa nakatutok sa Facebook, YouTube, sa radyo, sa TV at online. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, paikinig at pagtitiwala sa akin at sa ating himpilan. Bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Ang powerful talaga ng chismis kapag may screenshot. Kaya ang sabi nga nila, i-call mo na lang. Yan na po ang kalipunan ng mga balita na tinapok natin sa Pinoy Gising araw Wednesday morning. Paalala, coding po ngayon number 5 and 6. Bawal lumabas mula 7 to 10 in the morning at 5 to 8 in the evening. Antabayanan, susunod na po ang programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyes at Drew Nasino. Pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maraming salamat Pilipinas. Magkita-kita tayo mamaya, alas 10 ng umaga para sa Ronda Pilipinas. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.